Isa sa mga ibinida ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ay ang mga investment at infrastructure projects na nakatakdang itayo sa bansa hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Ngunit ang League of Filipino Students kinundena ang pagpaprioridad ng administrasyon sa PACS, Silica at Space Technology, gayong marami pang kailangang reforma sa sektor ng edukasyon. Si Cristina Pontejos magbabalita. League of Filipino Students kinundena ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay diin sa usapang PACS Silica at Space Rocket Project sa halip na dagdagan ang pondo sa edukasyon. Minatigos ng League of Filipino Students sa LFS ang umano'y maling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong bigyang diin ang mga proyektong gaya ng PACS Silica at ang planong pagpapaunlad ng industriya ng space technology sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ayon kay LFS Chairperson Gabriel Magtibay, napakalayo sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga estudyante ang mga proyektong ipinagmamalaki ng administrasyon habang marami pa ring pampublikong paaralan ang kulang sa maayos na silid-aralan at maging ang mga pangunahing pasilidad tulad ng electric fan. Kinwestiyon din ng LFS ang kawalan ng malinaw na pangako ng administrasyon na higit pang taasan ng budget para sa edukasyon sa susunod na taon. Hindi rin daw sapat ang naging dagdag sa pondo ngayong taon upang tugunan ang matagal ng suliranin sa nasabing sektor at kinakailangang dagdagan pa ito upang mabawi ang epekto ng ilang dekada ng commercialization. Kinwestiyon din kung isang palabas lamang ang naging pagtaas ng budget ngayong taon kung wala namang kasunod na plano para sa mas malaking alokasyon sa susunod. Binigyang diin din ni Magtibay na hindi magiging sapat ang pag-angat ng mga ranggo ng bansa kung marami pa ring mag-aaral ang naiiwan at hindi natutugunan ng kanilang pangangailangan sa edukasyon. Pinuna rin ng LFS ang naging bahagi ng talumpati ni Marcos tungkol sa PACS Silica na inilarawan ng grupo bilang pag-uulit umano ng mga pekeng pakinabang ng proyekto sa harap ng Estados Unidos. Ayon sa organisasyon, mas pinaboran pa ng administrasyon ang interes ng US kaysa sa panawagan ng mga Pilipino. Bukod dito, sinabi ng LFS na hindi sapat ang mga programang ayuda at pansamantalang hakbang sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin upang tugunan ang malalim na suliraning pang-ekonomiya ng bansa. Nananawagan ng grupo sa pamahalaan na higit na pagtuunan ng pansin ang libreng edukasyon, tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Sa kanyang ikalimang SONA, binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang iba't ibang programa ng administrasyon kabilang ang pagpapalawak ng industriya ng semiconductor sa pamamagitan ng PACS Silica at ang layunin ng bansa na paunlarin ang kakayahan nito sa space science at satellite technology. Gayunman, iginiit ng LFS na dapat unang tugunan ng pamahalaan ng kakulangan sa pasilidad, guro at pondo sa sistema ng pampublikong edukasyon. Para sa EuroTV News, Cristina Pontejos, sumasaludo sa bawat Pilipino.